Pangsanlibutang ulat. Naibalik ang pag-asa. March 7, Fiji, Mereseni. Sa puso ng Suva, ang Hope Clinic ay nakatayo bilang simbolo ng pagbabago. Itinatag sa tulong ng 13th Sabbath Offering, ang clinic ay hindi lamang nagbibigay ng serbisyong medikal, nagbibigay ito ng bagong pag-asa sa buhay. Para sa marami, ito ay lugar kung saan ang pagod na katawan at pusong wasak ay muling pinanunumbalik. Isa sa mga nakaranas ng pagkagaling ay isang 53 years old na babae na si Mereseni. Sa loob ng maraming taon, nilabanan ni Mereseni ang high blood. Nagtapagamot siya sa mga doktor, tapat na uminom ng gamot at sumunod sa mga payo, ngulit tila walang epekto. Isang araw, dala ng pagnanais na magkaroon ng pagbabago, pumasok siya sa pintuan ng Hope Clinic. "Hindi ko alam ang aasahan ko," sabi niya. "Gusto ko lang gumaan ang pakiramdam ko." Sa loob, nakilala niya ang mga staff na hindi lamang gumagamot ng sintomas. Sila ay nakikinig, nagpapalakas ng loob, at nagtuturo. Isa sa kanila si Dr. Aquila, na may mahinahon ngunit matatag na pananalita. Ipinaliwanag niya na maaaring gumaling ang katawan sa pamamagitan ng simple at likas na pagbabago sa lifestyle. Walang asin, walang karne, walang processed food, mahinahong sabi niya. Kumain lang tayo ng mga plant-based food. Kayang magpagaling ang katawan, pero kailangan nito ang iyong pakikipagtulungan. Tumanggo si Mereseni. Mahirap man, nakaramdan siya ng pag-asa. Pag-uwi niya, inalis niya ang mga hindi malusog na pagkain sa kanilang kusina. Asin, karne, white rice at marami pang iba. Pinalitan niya ang mga ito ng kamote, saging at mga berdeng gulay. Ngunit may mas malaking hamon pa. Isang 10 days water fasting lamang may kaunting lemon. Halip na matakot, nagpasi siyang gawin ito para sa kanyang sarili. Tahimik niyang sinimulan ang fasting. Patuloy siyang nagluluto para sa kanyang mga anak, ngunit sa oras ng kainan, pumupunta siya sa kanyang silid upang manalangin. Nang mag-alala ang kanyang mga anak sa kanyang pagbabawas ng timbang, mahinahon niya silang pinayapa. Nakakapagtaka, hindi siya nanghina. Naglilinis siya ng bahay, naglalakad at nananalangin. Ramdam niya ang lakas mula sa Diyos. Pagkaraan ng 10 days, bumalik siya sa Hope Clinic. Namangha ang mga nurse, normal ang kanyang timbang, pulso at blood pressure. Hindi siya uminom ng gamot habang nagfa-fasting at hindi na rin niya kailangan ng gamot pagkatapos. Hanggang ngayon, ibinagpapatuloy ni Mereseni ang kanyang bagong lifestyle. Maingat siyang pumipili ng pagkain, walang asin, karne o processed food. Kumakain siya ng natural at plant-based food at mas malusog siya ngayon kaysa dati. Nakakasimba siya, nakakasundo sa kanyang mga apo sa school at nakakalakad ng hindi napapagod. Pakiramdam niya ay muli siyang nabuhay. Naniniwala si Mereseni na ang kanyang paggagaling ay bunga ng pagtitiwala sa Diyos at tamang pag-aalaga sa katawan. Ang Hope Clinic ay nagbigay sa kanya hindi lamang ng kaalaman, kundi ng bagong simula. Ang kanyang kwento ay paalala na ang tunay na pagkagaling ay nagsisimula kapag tayo ay handang makinig, maniwala at magbago. "Totoo ang pag-asa," sabi niya. "Natagtuan ko ito nang pumasok ako sa pintuang iyon." Ang bahagi ng 13th Sabbath Offering noong second quarter ng taong 2016 ang tumulong sa pagpapatayo ng Hope Clinic sa Fiji. Maraming salamat po sa inyong patuloy na paghahandog na susuportahan naman sa mga proyektong pangkalusugan ng mga bata sa Solomon Islands at Vanuatu. Salamat po sa bukas na palad na pagbibigay.